Praise the Lord. Amen. How wonderful it is to be in His presence. I just feel good whenever we are in the presence of the Lord. Praise God. This coming Friday is the first Friday of the month. So, as usual, we won't just have a Friday service. Ay kakaroon po tayo ng overnight prayer meeting this coming Friday. So let's turn our Bible in Exodus chapter 33. Let's begin in verse 1. Exodus 33, verse 1. And the Lord said unto Moses, Depart and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it. And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, unto a land flowing with milk and honey. For I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. And when the people heard these evil tidings, they mourned, and no man did put on him his ornaments. For the Lord had said unto Moses, Say unto the children of Israel, Ye are a stiff-necked people. I will come up in the midst of thee in a moment and consume thee. Therefore now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee. And the children of Israel stripped themselves of their ornaments by the Mount Horeb. And Moses took the tabernacle and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. And it came to pass that every one which sought the Lord went out of the tabernacle of the congregation which was without the camp. And it came to pass, when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up, and stood every man at his tent, and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. And it came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended, and he stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. And all the people saw the cloudy pillar stand at the tabernacle door, and all the people rose up and worshipped, every man in his tent door. And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp, but his servant Joshua the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. And Moses said unto the Lord, See, that thou sayest unto me, Bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Now therefore I pray thee, if I have found favor, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence. For wherein shall it be known here
and I and thy people have found grace in thy sight. Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. And he said, I beseech thee, show me thy glory. And he said, I will make all goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. And he said, Thou canst see my face, for there shall no man see me and live. And the Lord said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock, and it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in the cliff of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by. And I will take away my hand, and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen. Praise God. Tayo manalangin sa Panginoon. Lord Jesus, we love you, Father. You've been so good to us. You're the greatest treasure we've ever found in this life. Nothing is more important or more valuable than you, Lord. And we come again, Lord, to hear your word, to fellowship with your word. And Lord, there is a great longing and hunger in our hearts for more of you, for more of your revelation, Father. And I just pray, Lord, that you would once again speak to your people. I pray that you would once again, Lord, have this divine communion with us, to sup with us at the same table, Father. Lord, we just want to fellowship with you by your word. You speak to the hearts of your people. Lord, not just the people in this building, but even those who are streaming online. May your blessing be upon them. For we ask all these things in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. I'd like to speak this morning on a subject I entitled, Nothing Without Your Presence. Nothing without your presence. Mga kapatid, noong nakaraang linggo, sinimulan natin ang ating bagong series na The Pursuit of His Presence. And this is part 2. But my title would be different. My title would be Nothing Without Your Presence. So sinimulan natin ito last Sunday. At napakaganda na naging paalala sa atin ng Panginoon. Nakita natin na hindi tayo nilikha para lamang mabuhay. Hindi tayo nilikha para lamang magtrabaho. Hindi tayo nilikha para lamang magtagumpay. Nilikha tayo para makasama ang Diyos. Nilikha tayo to fellowship with God. Nakita rin natin na ang kasalanan ang sumira sa fellowship na yon. Pero salamat sa Panginoon, hindi doon nagtapos ang kwento. Pagkat dumating si Jesus upang ibalik tayo sa presensya ng Ama,
Pagkat ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos at tayo hindi makalapit sa Kanya pagkat siya'y banal. Pero sa pamagitan ng dugo ni Kristo, we could come before the most holy in the presence of God. Not because of our merits, not because we are good, but because of the blood of Jesus Christ. Because the blood of Jesus Christ made a way for us, amen, to come into the presence of God. At ang mensahe last Sunday ay nagtapos sa isang hamon, seek Him with all your heart. Because as you seek God with all your heart, sabi niya, you will find Him. Now, you don't seek Him half-heartedly and expect to find Him. No, if you seek the Lord with all your heart, you will surely find Him. Now, mga kapatid, habang narito tayo sa series concerning the presence of God, I'd like to ask you, gaano nga ba talaga kahalaga sa atin ang presensya ng Diyos? Gaano nga ba kahalaga sa atin ang presensya ng Diyos? Now, minsan kasi, madali nating sabihin, Lord, gusto ko ang iyong presensya. Pero kapag dumating ang mga blessings, kapag dumating ang promotion, kapag dumating ang magagandang opportunity, kapag dumating ang maraming gawain, unti-unti na nating nakakalimutan ang pinaka-importanting bagay. Now, hindi natin intensyong lumayo sa Diyos, pero minsan, nagiging abala tayo sa mga bagay na ibinigay niya hanggang sa makalimutan natin ang nagbigay. At ang gusto kong itanong sa atin sa umagang ito, kung bibigyan ka ng Diyos ng isang pagpipilian, now, sasabihin niya sa atin, anak, ibibigay ko sa iyo lahat ng iyong ipinagdarasal. Ibibigay ko ang magandang trabaho, ibibigay ko ang maayos na negosyo, ibibigay ko lahat ng iyong pangangailangan, ibibigay ko ang ministry na matagal mo nang hinihiling, ibibigay ko ang tagumpay, ibibigay ko ang lahat ng pagpapala. Pero hindi ako sasama sa iyo. Na mga kapatid, tatanggapin mo pa rin ba yun? Now, napakalalim na tanong na yan. Dahil dito masusukat kung gaano talaga pinakamahalaga, o I could say, kung gaano talaga kahalaga ang presensya ng Diyos. O kung ano talaga ang pinakamahalaga sa ating puso. Pagkat maraming Kristiyano ang nagsasabing, Lord, gusto kita. Pero ang totoo, mas excited sila sa matatanggap mula sa Diyos kaysa sa Diyos mismo. At alam ba ninyo, iyan mismo ang naging pagsubok ni Moses. Pagkatapos mailabas ang Israel mula sa Ehipto, pagkatapos makita ang napakaraming himala, pagkatapos maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, dumating siya sa isang napakahalagang sandali ng kanyang buhay. Sinabi ng Diyos sa kanya, Moses, dadalhin ko pa rin kayo sa lupang pangako. Ipapanalo ko pa rin ang mga laban nyo. Tutuparin ko pa rin ang aking pangako. Pero hindi ako sasama sa inyo. Na mga kapatid, marahil kung tayo ang naroon, baka sinabi ng iba sa atin, Lord, okay na yun. Basta nandyan ang blessing, basta nandyan ang promised land, basta nandyan ang tagumpay.
Pero hindi ganun si Moses. May isang bagay siyang nauunawaan at nais ding ituro ng Diyos sa atin ngayon. Mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa sa mga pagpapala ng Diyos. Inuulit ko, mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa sa mga pagpapala ng Diyos. Because blessing without His presence will never satisfy the soul. Ito ang gusto kong maging tanong natin sa buong mensaheng ito. If God gave you everything, but withheld His presence, would that still be enough? Because until God Himself becomes our greatest treasure, we have not yet understood the pursuit of His presence. Now, ngayong umaga, samahan ninyo akong pag-aralan ang isa sa pinakamagandang panalangin sa buong Biblia. Ang panalangin ng isang propeta na nagsabi, "If thy presence go not with me, carry us not up hence. If thy presence go not with me, carry us not up hence." At naniniwala ako, kung magiging panalangin din natin yan, hindi lamang magbabago ang ating Christian life, babaguhin nito ang buong direksyon ng ating buhay. Na mga kapatid, let us now open our Bible again in Exodus 33. Nais kong basahin muli yung verses 1 to 3. Ang sabi dito, "And the Lord said unto Moses, Depart and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it." So na ito, inutusan na ng Panginoon si Moses na humayo na sila patungo sa lupain na kanyang ipinangako. At sabi niya sa verse 2, "And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite." Magpapadala ko ng anghel sa inyo, and I will drive out the inhabitants of the land that I promise you. At sabi sa verse 3, "Unto a land flowing with milk and honey, for I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way." Now, to understand this chapter, we have to understand what had just happened in chapter 32. Because the people of Israel had committed one of the greatest sins in their history. Habang nasa bundok si Moses na tumatanggap ng kautusan, ang bayan ay gumawa ng gintong goya. They made a golden calf. And instead of worshiping the God who brought them out of Egypt, they bowed before an idol. They worshiped the golden calf na kanilang ginawa habang si Moses ay nandoon sa bundok. At napakalaking kasalanan ito sa harapan ng Diyos. At dahil dito, nag-init ang galit ng Panginoon. Ngunit sa kabila ng kanilang kasalanan, tingnan niyo ang sinabi ng Diyos kay Moses. Ang sabi niya sa verse 1, "Depart, thou and the people, unto the land which I swear unto Abraham, Isaac, and Jacob." Pumunta na kayo doon sa lupain na aking ipinangako sa inyong amang si Abraham, Isaac, and Jacob. So God was still willing to fulfill His promise. Hindi niya binawi ang lupang pangako. Hindi niya sinabi, dahil sa ginawa niyo, hindi na kayo makakarating sa Kanaan o hindi ko nabibigay ang Kanaan sa inyo. In fact, sinabi pa niya sa verse 2,
and I will send an angel before thee. Ako'y magsusugo ng anghel, and I will drive out the inhabitants of the land. Now imagine that. The promise was still theirs. The land was still theirs. Victory over their enemies was still theirs. Everything seemed wonderful until we come to verse 3. Pagkat sa verse 3, suddenly God said, "For I will not go up in the midst of thee." Amen. Hindi ko kayo sasamahan. Why? Because ye are stiff-necked people. Now, those may be some of the saddest words in the Old Testament. Parang sinabi ng Diyos, ibibigay ko pa rin ang Kanaan, ibibigay ko pa rin ang tagumpay, tutulungan ko pa rin kayo, pero hindi ako sasama sa inyo. Can you imagine that? Everything they had prayed for, everything they have dreamed about, everything they had been traveling toward, sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo. But without my presence. Na mga kapatid, imagine na pumunta kayo sa isang napakagandang kasalan. Everything had been carefully prepared. Magagandang mga bulaklak, beautiful music is playing, napakaganda ng mga decorations, the tables are prepared, the food is ready, and the guests have all arrived, so everyone is excited for the wedding. Then suddenly, merong tumayo at nagbigay ng announcement. At ang sabi niya, the groom is not coming. Now immediately, the whole celebration loses its meaning. Naroon pa rin ang flowers, naroon pa rin ang music, naroon pa rin ang napakagandang mga decorations, naroon pa rin ang pagkain, naroon pa rin ang mga bisita, but the most important person is missing. Why? Because the wedding was never primarily about the flowers. It was not about the music. It was not about the decorations. It was not even about the feast. The wedding was about the groom. Mga kapatid, ganyan ang nangyari sa Israel. They would still have Canaan. They would still have victory. Sabi ng Panginoon, I will drive the inhabitants of the land. They would still have the land flowing with milk and honey. They would still receive the promise. They will still have an angel leading them. So in a sense, they still had all the decorations. Pero ang sabi ng Diyos, I will not go with you. I will not go with you. Now let me say this. Without God, the promised land would lose its greatest treasure. Kung walang Diyos, ang promised land ay nawalan ng greatest treasure. Why? Because Canaan without God would be like a wedding without a groom. Beautiful but empty. Successful but meaningless. Complete on the outside but missing the one for whom everything was prepared. Now mga kapatid, the Christian life is not mainly about blessings. It is not mainly about miracles. It is not mainly about success. The Christian life is about Christ. The Christian life is about Christ. Mga kapatid, huwag nating mahalin ang wedding more than the groom. Huwag nating mahalin ang blessing more than the blesser.
Huwag nating mahalin ang promise more than the God that made the promise. Because when the groom is absent, even the most beautiful wedding becomes empty. And when the presence of God is absent, even the greatest blessing loses its glory. Mga kapatid, amen, magkaroon man tayong na napagagandang, amen, bahay-sambahan, napagaganda man ng ating mga facilities, mga instrumento na ating ginagamit, napakarami mang talento sa iglesia, kung wala pa rin ang presensya ng Panginoon, ay walang saysay ang pagtitipon. Pagkat ang pinakamahalagang bagay, amen, sa ating pagtitipon, hindi yung lugar, hindi yung ating facility, hindi yung tao, hindi yung mga aral. Ang pinakamahalaga ay ang presensya ng Panginoon. It's the presence of God. Maraming Kristiyano ang nagsasabi, basta blessed ako, okay na. Basta gumanda ang buhay ko, okay na ako. O basta lumago ang ministry, okay na. But let me ask you, what if all those things were present, but God Himself is absent? Would you even notice it? Mapapansin mo ba? Now, napakasakit isipin. Pero posible pala yun. Possible to enjoy God's gift while slowly neglecting God's presence. Possible to become busy with ministry while becoming distant from Christ. Possible to celebrate answered prayers while forgetting the one who answered them. Now, hindi naman ito biglang nangyayari. Unti-unti, little by little. Katulad ng sinabi ko nung nakaraang linggo, before a believer drips in conduct, he first drips in communion with God. Na mga kapatid, ito ang gusto kong ituro sa atin ngayon. At I believe ito rin ang gustong ituro ng Diyos sa Israel. Ito ang nais ng Diyos na ituro sa kanyang bayan. There is something greater than Canaan. There is something greater than victory. There is something greater than material wealth. There is something greater than answered prayers, and it is the presence of God. Because what makes heaven, heaven, is not the streets of gold. It is the presence of the King. What made Eden beautiful was not the rivers, not the trees, not the garden, but the Shekinah presence of God. It was that God that walked there that made Eden beautiful. At ano ang nagpakaiba sa Israel sa lahat ng bansa? Hindi ang kanilang hukbo, hindi ang kanilang kayamanan, hindi ang kanilang kakayahan, kundi ang katotohanan ang Diyos ay nasa gitna nila. Na mga kapatid, never allow yourself to become more excited about God's blessing than about God Himself. Amen. Never love the gifts more than the giver. Amen. Because blessings can be enjoyed for a season, but only God's presence can satisfy for a lifetime. Now,
Hayanin niyo ako magtanong ng isang personal na tanong. Kung ibigay ng Diyos ang lahat ng ipinapanalangin mo, pero sasabihin niya, sige, ibigay ko lahat, pero hindi ako sasama. Would you still go? Would you still be satisfied? Would you still call yourself blessed? Na mga kapatid, how you answer that question reveals what your greatest treasure really is. Because until God Himself becomes enough, we still have much to learn about His presence. Ngunit salamat sa Diyos, because there was one man who understood this better than anyone else. At ang pangalan niya ay Moses. At ang magiging sagot niya ay isa sa pinakamagandang panalangin sa Biblia. Ang sabi niya, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Now this is where we want to turn now. Now catch this now. After hearing God's shocking announcement, now most people would probably have been celebrating. Now think about it. The promised land was still theirs. The enemies would still be defeated. The blessings would still come. The journey would continue. Now kung tayo siguro ang naroon, baka may ibang magsabi sa atin, praise the Lord. Hindi pala binawi ng Panginoon yung kanyang ipinangako. Tuloy pa rin ang blessing. Pero hindi ganoon ang naging reaksyon ni Moses. Habang ang iba ay maaaring nakatingin sa Canaan, si Moses ay nakatingin sa Diyos. Habang ang iba ay maaaring iniisip ang lupang pangako, si Moses ay iniisip niya ang presensya ng Diyos. At dito natin maririnig ang isa sa pinakamagandang panalangin sa buong Biblia. Ang sabi niya sa verse 15, and he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Mga kapatid, napakasimple ng panalangin, pero napakalalim. Parang sinasabi ni Moses, Lord, kung hindi ka kasama, ayaw ko nang umalis. Ayaw ko nang umalis. Kung wala ka, hindi ko na gusto ang Kanaan. Why? Because Moses understood something that many people still do not understand today, that the presence of God is more valuable than the promise of God. Let me say that again, ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kanyang pangako. Now imagine this scene. On one side, there is a land flowing with milk and honey. A land they had dreamed about for generations. A land of abundance, a land of victory, a land of fulfilled promises. Pero sinabi ng Diyos, I will not go with you. Now imagine Moses. Tiningnan niya ang wilderness. There is no abundance there. No vineyards, no permanent homes, no prosperity. Yet Moses said, Lord, I'd rather stay here with you than arrive there without you. Mabuti nang manatili sa ilang, pero kasama ka, kaysa magtungo sa Kanaan, pero wala ka.
kapatid, that is true spiritual maturity. Hindi nasusukat ang maturity sa dami ng alam natin. Hindi nasusukat sa tagal natin sa church. Hindi nasusukat sa dami ng ginagawa natin. Nasusukat ito sa halaga na ibinibigay natin sa presensya ng Panginoon. The mature believer says, Lord, I'd rather walk through a difficult season with you, rather enjoy an easy life without you. Mga kapatid, minsan kailangan nating maging tapat sa ating sarili. What excites us more? Kapag may bagong blessing o kapag may bagong revelation ng Panginoon? Kapag may increase sa trabaho o kapag nararamdaman natin na napakalapit natin sa Diyos? Mas natutuwa ba tayo kapag sinasagot ang ating panalangin o kapag nakasama natin siya sa ating pananalangin? Now, there's nothing wrong with thanking God for His blessings. Walang masama na magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang mga pagpapala because God delights in blessing His children. Nalulugod ang Diyos na pagpalain ng Kanyang mga anak. Pero huwag nating hayaang mas mahalin natin ang biyaya kaysa sa nagbigay ng biyaya. Huwag natin ipagpalit ang presensya para lamang sa mga pagpapala. Because the blessing was never meant to replace, amen, the blesser. Ang pagpapala hindi para palitan, amen, ang nagpala. Hallelujah. Nang ibig sabihin, kung pagpalain ka pa rin ng Panginoon, kinakailangan masigasig ka pa rin, amen, sa pagdalo sa gawain, sa iyong ministeryo, sa pananalangin, because your blessing was never meant to replace the blesser. Now, hindi lamang si Moses ang mayroong ganitong puso. Ganito rin si Apostol Pablo. Marami na siyang naranasan. He had seen miracles. He had planted churches. He had received heavenly revelations. Napakaraming kapahayagan ang inihayag ng Diyos sa kanya. Yet listen to the cry of his heart sa Philippians 3:10. Anong sabi niya? That I may know Him. That I may know Him. Now, hindi niya sinabi that I may have more miracles. Hindi niya rin sinabi that I may build more churches. Ang pinakamalalim niyang desire ay mas makilala pa ang Panginoon. And this is the language of a person who loves God's presence. The more he experiences God, the more he longs for Him. Because God's presence never satisfies our hunger by removing it. It satisfies our hunger by making us hunger even more for Him. Na mga kapatid, na mayroon ako isang tanong na gusto kong iwan sa inyong puso. Can you honestly say today, Lord, you are enough? Kung mawala man ang promotion, you are enough. Kung mawala man ang recognition, you are enough. Kung dumaan man ako sa ilang, you are enough. Kung mabagal man ang sagot ng aking panalangin, you are enough.
That is where God wants to bring every one of us. Hindi lamang sa lugar na mahal natin ang mga pagpapala niya, kundi sa lugar na masasabi natin, Lord, kahit ikaw lang, sapat ka na. Because when God becomes enough, everything else find its proper place. Ako mga kapatid, when God is enough, everything else, yung circumstansya mo ang mag-a-adjust to find its proper place. When you seek first His kingdom and His righteousness, all the other things will be added unto you. Now catch this. Hindi nakiusap si Moses para sa mas maraming himala. Hindi siya humingi o humiling ng mas malaking hukbo. Hindi siya humingi ng mas maraming resources. Isa lamang ang pinaglalaban niya. The presence of God. At dahil sa panalangin yon, nagbago ang lahat. And God who had said, I will not go, would eventually say, dito sa verse 14, sabi niya, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Now, catch this. God delights to reveal Himself to those who value His presence above everything else. At iyan ang magdadala sa atin sa susunod na katotohanan na nais kong talakayin. Bakit napakahalaga ng presensya ng Diyos? Because it is His presence that makes God's people different from everyone else. Na mga kapatid, pagkatapos sabihin ni Moses, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Hindi pa siya tumigil doon. Ipinaliwanag niya kung bakit ganon ang kanyang panalangin. Basahin natin sa verse 16. Sabi niya, for wherein shall it be known, shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight. Paano malalaman na ako at ang mga tao ito, your people, ay nakasumpong ng grasya sa iyong harapan? Is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. Na parang sinasabi ni Moses, Lord, kung hindi ka kasama, ano ang kaibahan namin sa mga ibang bansa? Anong pinagkaiba namin sa mga nasyon na nakapaligid sa amin? Now, napakalalim ng tanong na yun. Hindi sinabi ni Moses, ano ang magiging kaibahan namin kung mas marami kaming kayamanan? Hindi rin niya sinabi, ano ang magiging kaibahan namin kung mas malakas ang aming hukbo? Hindi. Ang sabi niya, ano ang magiging kaibahan namin kung wala ka? Ano ang pinagkaiba namin sa mga tao dyan na nasa labas kung wala ka sa amin? Ano ang pinagkaiba ng Mount Zion Tabernacle sa ibang mga denominasyon kung wala kanyang presensya dito? Ano ang pinagkaiba namin? Hallelujah. Na mga kapatid, napakaraming bagay ang ipinagmamalaki ng mundo. May pinagmamalaki silang edukasyon, may pinagmamalaki silang teknolohiya, may pinagmamalaki silang impluensya, may pinagmamalaki silang kayamanan. Pero ano ang ipinagmamalaki ng bayan ng Diyos? Hindi ang ating sarili. Hindi ang ating kakayahan.
hindi ang ating talento. Amen. Ang ipinagmamalaki natin ay ang Diyos ang kasama natin. Hallelujah! Ito pinagmamalaki natin. Kasama natin ang Diyos. And if God is for you, who shall be against us? That has always been the distinguishing mark of God's people. Yung presensya ng Diyos. When Joseph stood before Pharaoh, the difference was not Joseph's intelligence. The Lord was with Joseph. When Daniel entered the lion's den, the difference was not Daniel's strength. God was with Daniel. When David stood before Goliath, the difference was not David's size. The Lord was with David. When the three Hebrew boys entered the fiery furnace, the difference was not that the fire disappeared. The difference was that there was a fourth man in the fire. Hallelujah! Mga kapatid, throughout the Bible, the greatest miracle was not merely what God did. The greatest miracle was that God was with His people. Ayun ang milagro, mga kapatid, na ang Diyos kasama ng kanyang mga tao. What should make our church different? Mga kapatid, napakahalaga ng tanong ito. Ano ba dapat ang magpakaiba sa Mount Zion Tabernacle? Is it our building? Our music? Our preaching? Our activities? Or our Bible knowledge? Now, salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na yun. We should strive for excellence. We should preach sound doctrine. We should worship with all our hearts. But if all we have is excellent preaching, if all we have is beautiful singing, well-organized ministries, and we lose the manifest presence of God, we have lost the very thing that makes us different. Now, hindi ko gusto makilala ang ating iglesia dahil lamang sa magagandang talento o material na bagay. Mas gusto kong makilala tayo bilang iglesia. Makilala tayo bilang isang iglesia kung saan ang mga tao ay totoong nakakatagpo sa Diyos. Kung saan ang makasalanan ay umiiyak sa altar. Kung saan ang mga mananampalataya, amen, ay nababago. Kung saan ang mga puso ay lumalambot. Kung saan ang espiritu ay malayang nakakakilos. Because when God's presence fills a church, people may forget the preacher, but they will never forget that they met God there. Hallelujah! Kapag bumaba ang presensya ng Panginoon sa pagtitipon, marahil makalimutan nila kung sino umawit, kung sino nag-aral, pero hindi nila makakalimutan na nadama nila ang presensya ng Panginoon. Hindi nila makakalimutan na nakatagpo nila ang Panginoon. Now, may isang bagay na kailangan nating maunawaan. We can organize a service. We can prepare the music. We can practice the songs. We can improve our preaching. But there is one thing we cannot manufacture: the presence of God. Only God
can manifest His presence. Amen. Kahit anong aral ko, kahit anong pangangaral ko dito, kahit anong preparation ko, amen mga kapatid, I could not manufacture the presence of God. Because only God can manifest His presence. Kaya nga, hindi tayo dapat umasa lang sa ating kakayahan. Every time we gather, our greatest prayer should not merely be, Lord, bless the service. It should be, Lord, come among us. Lord, move among us. Because one moment in His presence can accomplish more than 1,000 beautifully planned programs. Na mga kapatid, ang mundo ay nakakita na ng maraming reliyon. Nakakita na sila ng maraming seremonya. Nakakita na sila ng maraming magagandang programa. Pero ang tunay na uhaw ng tao, ang tunay na kailangan ng mundo, ay ang tunay na presensya ng Diyos. No wonder the people were drawn to Christ. Hindi dahil sa maganda siyang magsalita lamang. Hindi lamang dahil sa kanyang mga himala. People were drawn to Him because God was manifested in Him. At iyan din ang kailangan ng ating henerasyon. Hindi lang mas maraming impormasyon, kundi mas maraming manifestation ng presensya ng Diyos. Hindi lang mas maraming talento. Kung talento lang pag-uusapan sa iglesia, kung napakaraming talento. Hindi lang napakaraming talento, kundi maraming presensya ng Diyos. Na mga kapatid, alam ba ninyo kung ano ang pinakamagandang marinig pagkatapos ng isang service? Now, hindi ito, ang galing ng choir. Hindi rin, ang husay naman ng preacher nyo dyan sa Mount Zion. Hindi rin, napakaganda ng program. Bagamat nagpapasalamat tayo kung may magsabi ng mga yon. Pero may isang bagay na mas mahalaga. Kapag may isang taong dumalo at lumabas sa church at sasabihin niya, today, I encountered God. Today, nadama ko ang kanyang presensya. My heart was changed. I heard His voice. Mga kapatid, ito ang napagandang marinig, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang pinakamagandang marinig patungkol sa Mount Zion. Even na nandito ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, this is the kind of church Moses wanted Israel to become. And I believe this is the kind of church God is calling Mount Zion Tabernacle to be. Not merely a church that gathers every Sunday, but a church where God delights to dwell. A church God manifests His presence. Na pagkatapos sabihin ni Moses na ang presensya ng Diyos ang nagpapaiba sa kanyang bayan, parang hindi pa rin siya kontento. Alam niyo, sa halip na huminto siya, mas lalo pa siyang nagkaroon ng pananabik. Now, ang taong tunay, catch this, ang taong tunay na nakatikim sa presensya ng Diyos, hindi magsasabing sapat na. Mas lalo pa siyang nauuhaw. Mas lalo niya pang gustong maranasan. At iyan ang susunod nating makikita. Because Moses prayed one of the boldest prayers in all of the scripture. Ang sabi niya, I beseech thee, show me thy glory. Show me thy glory. Na mga kapatid,
may napakagandang bagay na mapapansin natin sa buhay ni Moses. Pagkatapos sabihin ng Diyos, my presence shall go with thee, verse 14. Pagkatapos sabihin ng Diyos, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Na marahil iniisip natin na tapos na ang usapan. Kung tayo siguro ang naroon, baka sabihin natin, salamat Lord, sapat na yon. Masaya na ako. Pero hindi ganoon si Moses. Sa halip na tumigil, mas lalo pa siyang lumapit. Sa halip na makontento, mas lalo pa siyang nauhaw. At ang sabi niya sa verse 18, I beseech thee, show me thy glory. Show me thy glory. Now, napakaganda ng panalangin yon. Hindi na siya humingi ng Canaan. Hindi na siya humingi ng tagumpay. Hindi na siya humingi ng himala. Isa lamang ang inihingi niya. Lord, I want more of you. Hallelujah, Lord, I want more of you. Show me your glory. And let me say this, the more you know God, the more you want to know Him. Even the more you know God, the more you want to know Him. Mga kapatid, may kakaibang katangian ang presensya ng Diyos. Kapag ang tao ay tunay na nakatikim nito, hindi siya magsasabing, okay na ako. Mas lalo siyang nagugutom. Mas lalo siyang nauuhaw. Mas lalo niyang gustong mapalapit sa Panginoon. Mga kapatid, imagine climbing a high mountain. Habang paakyat ka, pagod ka, pero excited ka pa rin. At sa wakas, narating mo ang unang tuktok. At sinabi mo, oh, napakaganda pala ng tanawin dito. Pero habang nakatingin ka sa malayo, may mas mataas pa palang bundok. Kaya muli kang umakyat. At pagdating mo sa sumunod na tuktok, mas lalong gumanda ang tanawin. Aba, mas maganda pala yung tanawin dito. Pero muli, may nakita ka na namang mas mataas. Now, ganyan ang paglakad sa Diyos. Every new experience with Him doesn't make you say, Lord, sapat na. Instead, it makes you say, Lord, there is still more. Pagkatapos maranasan ng isang experience, sabi mo, Lord, there is more of the Holy Ghost. There is more about your presence. There is more to this, Lord. Lord, there is still more. Every new revelation shows us there is a greater revelation. Every answered prayer deepens our confidence to trust Him more. Every touch of His presence awakens us even deeper hunger for Him. Kapag nadarama natin, mga kapatid, ang presensya ng Diyos, mas lalo nating hinahanap, mas lalo nating gustong palalong mapuspos ng Kanyang presensya. You'll never reach the highest mountain of God's greatness because our God is infinite. You know what? The tragedy is not that there is no more of God to discover. I repeat, the tragedy is not that there is no more of God to discover. The tragedy is when we stop climbing. Mga kapatid, never stop climbing. There are still new heights. Never stop climbing, never stop praying, never stop seeking, never stop worshiping, never stop hungering for God. Because every step toward God reveals that there is still more of Him to know. Kaya si Moses, pagkatapos maranasan ang presensya ng Diyos, ang panalangin pa rin niya ay, I beseech thee, show me thy glory.
Now, hindi dahil kulang ang kanyang naranasan. Hindi dahil habang hindi dahil kulang ang kanyang naranasan, kundi habang mas nakikilala niya ang Diyos, lalo niyang nauunawahan na napakarami pa niyang hindi nalalaman. Ganito rin si Apostol Pablo. Matagal na siyang naglilingkod. Nakita niyang maraming himala. Nakatanggap siya ng mga dakilang kapahayagan. Ngunit ang laman pa rin ng kanyang puso. Ang sabi niya sa Philippians 3:10, that I may know Him. That I may know Him. The more you know God, the more you want to know Him more. Now, mga kapatid, hindi lang sila naghanap ng higit pa dahil hindi sila nasiyahan sa Diyos. Hinangad nila ang higit pa dahil natuklasan nila nga ang Diyos ay walang hanggan. The more they knew Him, the more they wanted to know Him. The closer they walk with Him, the more they realize there was still infinitely more of Him to discover. Kapag sinasabi ng mundo, I've had enough, yung mga umiibig sa presensya ng Panginoon, sinasabi nila, Lord, there's still more than this. There is still more. There is still more. Do you believe that? Ano mang na-experiensya natin sa iglesia ngayon, there is still more to it. There's still more about the Holy Ghost. There's still more about the presence of God. There's still more about the manifestation of the presence of God. There is still more. Kaya wag po tayong hihinto because there's still more of Him. Hindi tayo hihinto to seek Him because there's still more of Him. Mga kapatid, isa sa pinakamalaking panganib sa Christian life ay hindi lamang ang kasalanan, kundi ang pagiging kontento. Kapag nawala ng ating spiritual hunger, unti-unti ring nawawala ang ating spiritual growth. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Why are they blessed? For they shall be filled. They shall be filled. Now, pansinin nyo, hindi niya sinabi, blessed are those who were hungry. Hindi who were hungry. Kundi sabi niya, which do hunger. Present tense. Ibig sabihin, patuloy, araw-araw. Because every new day invites us to know Him more. Na mga kapatid, never let yesterday's experience become a substitute for today's fellowship. Napuspos ako last Sunday. Okay na mag-skip ako this Sunday. No. Never let yesterday's experience become a substitute for today's fellowship. Huwag mong sabihin, nung isang taon, napakalapit ko sa Diyos. Ang tanong ay, kamusta ka ngayon, kapatid? Kamusta ka ngayon? Hindi sapat ang revival ng kahapon kung wala ang fellowship ngayon. Hindi sapat ang dating apoy kung malamig na ang altar ngayon. There is always more of God to discover. Ang kagandahan ng Diyos sa ito, hindi mo siya mauubos. Hindi mo siya mauubos. The more you know Him, the more you realize there is still so much more to know. Kahit ang mga seraphim sa Isaiah 6, walang tigil na nasa presensya ng Diyos.
Nandun sila na walang tigil, na nasa presensya ng Diyos, na patuloy pa rin sumisigaw, Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy is the Lord of hosts. Bakit? Because every moment in His presence, they see another glimpse of His greatness. Why? Because our God is infinite. His wisdom is infinite. His love is infinite. His holiness is infinite. Walang katapusan. At dahil walang hanggan ang Diyos, hindi rin mauubos ang dahilan upang lalo natin siyang hangarin. Pagkat hindi natin siya mauubos. Na mga kapatid, hayaan niyo ako magsalita bilang inyong pastor. Isa sa mga pinakamalulungkot na makita ay ang isang mananampalatayang dating nag-aapoy. Pero ngayon, kontento na sa malayong relasyon sa Diyos. Dati excited kapag prayer meeting o kapag prayer and fasting. Pero ngayon, kapag may oras na lang. Dati gustong-gusto magbasa ng Biblia. Ngayon, ilang talata paminsan-minsan. Dati madaling maiyak sa presensya ng Diyos. Ngayon, kahit kumikilos ang Espiritu, parang ordinary na lang. Na mga kapatid, huwag nating hayaang mangyari yan sa atin. Huwag nating hayaang mangyari yan sa atin. Every service, every prayer, every time we open the Scripture, our prayer should still be, Lord, show me your glory. Lord, show me your glory. I've known you, but I want to know you more. I've walked with you, but I want to walk closer. I've experienced your presence, but Lord, don't let me stop pursuing you. Pagamat nadama ko na dati yung presensya, Panginoon, hindi ako titigil to pursue your presence. Because the greatest danger is not that God has no more to reveal. The greatest danger is that we no longer desire to receive it. Na mga kapatid, nakita natin ngayon ang puso ni Moses. Hindi siya kontento sa blessings. Hindi siya kontento kahit sa mga nakaraan niyang karanasan. Gusto pa niya ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos. At alam niyo ba ang napakagandang katotohanan para sa atin bilang mananampalataya ng bagong tipan? Ang presensya na hinahangad ni Moses ay nananahan ngayon sa loob ng bawat tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lamang, how do I experience His presence? Kundi, how should I live knowing that His presence dwells within me? Now, napakagandang katotohanan sa bagong tipan. Noong panahon ni Moses, ang presensya ng Diyos ay nasa ibabaw ng mercy seat sa most holy place. Ang high priest lamang ang maaaring pumasok doon minsan sa isang taon sa araw ng pagtubos. Pero nang namatay si Kristo, napunit ang tabing ng templo. At ngayon, ang presensya ng Diyos ay hindi na lamang nananahan sa isang tabernakulo na gawa ng kamay. Naninirahan siya sa puso ng bawat tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang sabi ni Jesus, John 14:17,
He, the Holy Spirit, He dwelleth with you and shall be in you. At sinabi naman ni Pablo, know sa 1 Corinthians 3:16, know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Na mga kapatid, napakalaking pribilehiyo ito. The God whom Moses longed to be with now chooses to dwell within His redeemed people. Pero may isang bagay na kailangan nating maunawaan. Dahil nananahan na ang Espiritu Santo sa atin, hindi ibig sabihin na wala na tayong kailangang gawin. Hindi ibig sabihin na wala na tayong kailangang hanapin. Sa halip, mas lalo tayong inaanyayahang magkaroon ng malalim na fellowship sa Kanya. Now, isipin niyo ang tabernakulo. Ang presensya ng Diyos ay naroon doon sa most holy place. Pero ang high priest ay hindi niya lang alam na naroon ang presensya ng Diyos. Pumapasok siya upang makipagtakpo sa Diyos. So may communion, may fellowship, may banal na pakikipagniig. Ganito rin sa ating buhay. Hindi sapat na alam natin na nananahan ang Espiritu Santo sa atin. Ang tanong ay, nakikipag-usap ba tayo sa Kanya? Nakikinig ba tayo sa Kanyang tinig? Naglalaan ba tayo ng panahon upang makinig sa Kanya? Now, hindi lamang siya gustong manirahan sa atin, gusto niyang magkaroon ng fellowship sa atin. Because God desires fellowship. God desires fellowship. Ayan ang dahilan kaya bumaba siya in the cool of the day sa Garden of Eden, because He wants to fellowship with His children. Because God longs for fellowship. Now, Brother Branham beautifully taught that the tabernacle also typifies the believer. Pagkat alam natin ang tabernacle ay may tatlong bahagi. May outer court, may inner court, at may most holy place. Ang the outer court speaks of this body. The holy place speaks of the spirit, our mind, our emotions, and understanding. The most holy place speaks of the soul, where the Holy Spirit dwells. Ayan ang most holy place. Yung kaluluwa natin na pinananahanan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kung noon ay pumapasok ang high priest sa likod ng taping upang makipagtagpo sa Diyos, ngayon, inaanyayahan tayong pumasok sa inner veil. Amen. Sa inner veil ng ating puso. Now, ito ang lugar ng tahimik na pakikipagniig sa Diyos. Ito ang lugar kung saan nawawala ang ingay ng mundo. Kapag ang high priest ay nasa outer court, kung ano-anong ingay ang kanyang naririnig. Pero kapag nandun siya sa most holy place, hindi niya na naririnig ang ingay sa labas. Ito ang lugar na nawawala ang ingay ng mundo, kung saan tumitigil ang ating pagmamadali. Kung saan wala nang ibang mahalaga kundi ikaw at ang Diyos. Na maraming Christian ang marunong magsalita tungkol sa Diyos, pero kakaunti ang marunong manahimik sa harapan ng Diyos. At kadalasan, doon sa lihim na fellowship, the fellowship in that secret place, doon tayo binabago ng Panginoon. Na mga kapatid, ano ang nangyayari
kapag ang isang tao ay palaging nasa presensya ng Diyos. Anong nangyayari? Hindi siya nananatiling pareho. Unti-unti, binabago siya ng Diyos. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Basahin natin, 2 Corinthians 3:18. Anong sabi dyan? But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. So beholding the glory of the Lord. Anong nangyayari sa atin? If we behold the glory of the Lord, sabi dyan, are changed into the same image that we behold. Into that same image from glory to glory. Napansinin ninyo, habang beholding, habang nakatingin, habang nakikipag-fellowship, anong nangyayari? We are changed. Binabago tayo ng Panginoon. Mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi natin kaya. Pero habang tumatagal tayo sa presensya ng Diyos, siya ang nagbabago sa atin. Transformation is not produced by striving. It is produced by beholding Christ. Because as you behold Him, you are being changed to the image, to His image from glory to glory. The more we behold Him, the more we become like Him. Tama ba? Kung isang babae, ang lagi niyang tinitingnan, yung mga model, yung mga fashion model, mamaya ganun na rin ang kanyang ayos. Because you become what you behold. But when you behold God, in that secret place, you become like Him. Amen. At kapag ang fellowship na yon ay lumalim, may mangyayari. Kapag yung fellowship na yun ay lumalim, may mangyayari. Hindi na lamang ito mararamdaman sa loob, makikita na rin ito sa labas. Tingnan natin si Moses. Pagkatapos niyang makipag-usap sa Diyos sa bundok, pagkatapos niyang mapailalim sa presensya ng Diyos for 40 days, sinabi sa Biblia, Exodus 34:29, the skin of his face shone. Merong nangyari. Napakaganda nito. Hindi man lang alam ni Moses na nagniningning na ang kanyang mukha. Ang ibang tao ang unang nakapansin. Mga kapatid, kapag tunay kang nakipag-fellowship sa Diyos, hindi mo na kailangang ipagsabi sa lahat. Hindi mo na kailangang sabihin, hindi mo na kailangan sabihin, 6 na oras akong nanalangin ngayon. O 3 araw akong nag-ayuno. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Hindi mo kailangang ipakita sa social media kung gaano ka ka-spiritual. Ang mga tao mismo, amen, ang makakapansin. Bakit nila mapapansin? Pagkat may kakaiba sa iyong pananalita. Merong kakaiba sa iyong espiritu. May kakaiba sa iyong pag-uugali. May kakaiba sa iyong reaksyon. May kakaiba sa iyong buhay. Bakit? Dahil may ebidensya na ikaw ay nanggaling sa presensya ng Panginoon. Kwento ko last Friday, yung kwento ni Brother Branham. Diba? About si Charles Finney, a prayerful minister. Pumunta siya sa isang lugar. Bago ang meeting sa lugar na yun, dahil siya ang mga ngaral, pumunta siya muna sa lugar to check the acoustic of the venue. Ang sabi ng prophet, itong si Charles Finney pumasok doon sa venue. At nang siya pumasok, mayroong tao doon sa balcony na mayroong inaayos. Sabi ni Brother Branham, sa panahon na yun, wala silang PA system na meron tayo ngayon. Wala silang ganitong sound system.
So gustong i-check ni Charles Finney yung acoustic. Kaya sumigaw siya. Sabi niya, repent or perish. Mga kapatid, yung tao doon na nag-aayos, amen, pumunta sa sahig at nagsisi sa Panginoon. Chine-check niya lang yung acoustic, pero galing siya sa presensya ng Panginoon. Amen, 3 salita lamang. Amen, yumuko yung tao. Why? Because he spent time in the presence of God. Mga kapatid, madadama ng iyong pamilya, madadama ng iyong katrabaho, madadama ng mga tao kasalimuha mo. If you've been in the presence of God, hindi mo kinakailangang sabihin na matagal ka na nanalangin. Makikita sa iyong pananalita, makikita sa iyong pakikitungo that you've been in the presence of God. Hallelujah. Now, hindi lamang si Moses. Tingnan din natin si Stephen. Habang siya ay nakatayo sa harap ng Sanhedrin, habang siya ay inaakusahan, habang malapit na siyang batuhin hanggang mamatay, sinabi ng Biblia, Acts 6:15, they saw his face as it had been the face of an angel. Sa gitna ng matinding pressure, hindi takot ang nakikita sa kanyang mukha. Hindi galit, hindi panic, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang manifest presence of God. Kapag ang mundo ay puno ng takot, ikaw ay may kapayapaan. Kapag ang iba ay nawawalan na ng pag-asa, ikaw ay meron pa ring kagalakan. Kapag ang iba ay gumaganti, ikaw ay nagpapatawad. Kapag ang iba ay nagrereklamo, ikaw pa rin ay nagtitiwala sa Diyos. Amen. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil ang presensya ng Diyos ay nagmamanifest sa iyong buhay, naihahayag sa iyong buhay. Mga kapatid, amen, pwede ka pa rin maging masaya kahit may problema kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Pagkat sabi sa Bible, in His presence, there is fullness of joy. Hallelujah! Amen! Ibig mo sabihin, Pastor, may trials, pero meron pa rin kagalakan. Yes, if you are in the presence of God, wala akong pakialam sa iyong kondisyon. Wala akong pakialam kung marami kang problema. Amen! Meron ka pa rin kagalakan. Meron ka pa rin kasiyahan. Joy, unspeakable, full of glory. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! The joy of the Lord is my strength. Praise God. The world may never see the Holy Spirit with their physical eyes, but they should see the evidence of His presence in the life of a believer. Mga kapatid, may isa pang napakagandang katotohanan. Hindi natin mauubos ang Diyos. Hindi natin mauubos ang Diyos. Kahit ang mga apostol at mga alagad, napuspos sila ng Espiritu Santo noong Pentecost. Acts chapter 2. Napuspos sila. Sabi sa Bible, they were filled with the Holy Ghost. Bumaba yung Holy Ghost as a rushing mighty wind, and they were all filled with the Holy Ghost. At matapos silang mapuspos, muli pa silang napuspos uli. Now, Acts chapter 2 tells us they received the infilling of the Holy Ghost. Ngunit nang sila'y nagkatipon muli sa isang prayer meeting sa Acts chapter 4,
Anong sabi doon? Acts 4:31. They were all filled with the Holy Ghost. Now, hindi nangangahulugan na umalis yung Espiritu Santo at bumalik sa kanila. Hindi ganon. Ipinapakita lamang nito na ang Diyos ay laging mayroong sariwang kapuspusan para sa mga taong patuloy na naghahanap sa Kanya. Okay? Acts chapter 2 is that there's only one initial infilling of the Holy Ghost, di ba? But there are many refillings. Pagkat hindi mo mauubos ang Diyos. Kaya sinabi ni Pablo sa Ephesians 5:18, be filled with the Spirit of God. Now, ang diwa nito, keep on being filled. Ayan ang diwa niyan. Keep on being filled. Mga kapatid, there is always more of His love. Do you believe that? More of His wisdom, more of His joy, more of His peace, and more of His power. Hindi dahil kulang siya sa atin, kundi dahil walang hanggan ang Kanyang kapuspusan. Walang hanggan ang Kanyang kapuspusan. Mga kapatid, ang ating panalangin ay hindi lamang, Lord, live in me. Sapagkat kung tunay na tinanggap natin ang Espiritu Santo, siya ay nananahan na sa atin. Ang panalangin natin ay ito, Holy Spirit, draw me behind that inner veil. Teach me to commune with you. Teach me to listen to your voice and transform me as I behold Christ. And let me fellowship with you. And let my fellowship with you become visible in my everyday life. Alam niyo mga kapatid, the greatest evidence that we have been with God is not merely that we say, oh, the Holy Spirit dwells in me. Hindi mga kapatid. Ulitin ko, the greatest evidence that you have been with God, it is when your family, your neighbors, your co-workers, and even those who oppose you begin to see the character of Christ shining on your lives. Ano yan? That is the manifest presence of God. Na mga kapatid, sa dalawang mensaheng ito, last Sunday and this Sunday, itinuturo sa atin ng Panginoon ang napakagandang paglalakbay sa Kanyang presensya. Sa part 1, nakita natin na nilikha tayo para sa Kanyang presensya. We are created for His presence. Now, hindi tayo nilikha para lamang magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pamilya, o tagumpay sa buhay. We were created to fellowship with God. We were created for His presence. Sa Garden of Eden, ang pinakadakilang kayamanan ni Adan ay hindi ang hardin, hindi ang mga ilog, hindi ang mga punong kahoy. Ang pinakamahalaga ay ang presensya ng Diyos na kasama niya araw-araw. Ngunit dahil sa kasalanan, nawala ang fellowship na yon. Subalit salamat sa Panginoong Hesukristo. Siya ang nagbukas muli ng daan upang magabalik tayo sa presensya ng Ama. We could come boldly into His presence by the blood of Jesus Christ.
Sa part 2 naman, ngayong araw, nakita natin si Moses. Inalok siya ng Diyos ng lupain. Inalok siya ng tagumpay. Inalok siya ng pagpapala. Pero sinabi ni Moses, Exodus 33:15, "If thy presence go not with me, carry us not up hence." Parang sinasabi niya, Lord, ayaw kong magkaroon ng Kanaan kung wala ka. Ayaw kong magkaroon ng blessing kung wala naman ang blesser. Mas gugustuhin ko pang manatili sa ilang nakasama ka kaysa makarating sa lupang pangako na wala ka. Now, iyan din sana ang tibok ng ating puso ngayong umaga. Hindi lamang, Lord, bless me, kundi, Lord, I want you more than the blessings. I want you more than anything else. Ngayong araw, may nakita tayong mas dakilang katotohanan. Hindi lamang tayo tinawag upang hanapin ang presensya ng Diyos. Hindi lamang tayo tinawag upang maranasan ang presensya ng Diyos. Tinawag tayong mamuhay sa patuloy na pakikipagniig sa Kanyang presensya. Oo, sa marami sa atin, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Pero ang Kanyang layunin ay hindi lamang manirahan sa ating puso. Ang layunin niya ay magkaroon ng araw-araw na fellowship sa atin. Hindi lang kung Linggo, hindi lang kung Tuesday, hindi lang kung Friday. Kaya siya nanahan dyan pagkat gusto niyang araw-araw magkaroon ng fellowship sa atin. At habang nakikipagniig tayo sa Kanya, unti-unti niya tayong binabago. At habang tayo ay binabago, ang Kanyang presensya ay nagsisimulang mahayag sa ating buhay. Katulad ni Moses, na ang kanyang mukha ay nagniningning matapos makipagtagpo sa Diyos. Katulad ni Stephen, na sa gitna ng matinding pagsubok, ay nakita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang mukha. Na mga kapatid, hindi na nila kailangang sabihin yun. Hindi nila kailangang sabihin, kagagaling ko lang sa presensya ng Diyos. Ang kanilang buhay mismo ang naging patotoo. Ito ang uri ng Kristyanismo na kailangan ng ating henerasyon. Hindi lamang tamang doktrina. Hindi lamang magagandang awitin. Hindi lamang makapangyarihang pangangaral. Kundi ang tanong, kapag nagsalita ka, naririnig ba si Kristo? Kapag kumilos, nakikita ba si Kristo? Kapag dumaan ang problema, nahahayag ba ang kapayapaan ni Kristo? Kapag nasaktan, nahayag ba ang pag-ibig ni Kristo? Kapag sinusubok, nahahayag ba ang kagalakan ng Panginoon? Ito yung ibig sabihin, mga kapatid, ng manifest presence of God. Ang isang perfume na nakatakip, kahit may pabango, hindi mo maaamoy. Pero kapag binuksan mo, maaamoy mo ang bango. Nakuha niyo, mga kapatid? Kahit nandiyan ang presensya ng Panginoon, kung hindi ka nakakapagniig, there's no manifest presence of God. Pero kapag ikaw'y laging nakikiniig, mga kapatid, nagmamanifest ang presensya ng Diyos sa buhay mo.
Pati asawa mo nararamdaman niya na ikaw'y nakipagniig sa Panginoon pagkat hindi ka na tulad ng dati. Pati ang iyong mga anak, pati yung mga katrabaho mo, yung mga taong nakapaligid, ibang akin na nadama. Ito'y dating mainitin ang ulo, pero tingnan mo kung paano siya magsalita ngayon. Why? Pagkat siya ay kagagaling sa presensya ng Panginoon. Lumalabas ang halimuyak ng presensya ng Panginoon. Hallelujah. Nakikita nilang kagalakan kahit sa gitna ng pagsubok. Why? Because that is the manifest presence of God. Hindi lamang natin ito nararamdaman sa loob ng simbahan. Nakikita ito ng mundo sa paraan ng ating pamumuhay. At ito rin ang aking panalangin, mga kapatid, para sa Mount Zion Tabernacle. Hindi lamang makilala ang church na ito na may tamang mensahe. Hindi lamang makilala bilang isang church na mayroong magandang music ministry. Hindi lamang bilang isang church na may magandang fellowship, kundi bilang isang iglesia na kapag may taong pumasok rito, mararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. Ayan ang klaseng iglesia. Amen. Ang nais ko, mga kapatid, hindi lang makilala dahil sa ganda ng music, makilala, amen, dahil malakas ang presensya ng Panginoon. Kung meron pumasok na bisita, madadama nila ang presensya ng Panginoon. At kapag lumabas tayo sa gusaling ito, dalhin natin ang kanyang presensya. Dalhin natin ang presensya ng Diyos sa ating tahanan. Amen. Sa ating mga trabaho, sa ating mga paaralan, at saan man tayo dalhin ng Panginoon. Oh my goodness. Do you love the presence of God? Do you see the value of His presence? Now, musicians, you could come. There's nothing more like the presence of God. Alam nyo, sa experience ko, the more you experience His presence, mas lalo kang nasasabik sa Kanya. Mas lalo mo siyang hinahanap ng higit. Para bang naa-addict ka. Lagi mo siyang hinahanap. Do you love Him? Do you value His presence? Na mga kapatid, ngayong umaga, nais ko kayong anyayahan na sumandaling yumuko sa harapan ng Panginoon. Marahil may ilan na nagsasabi, Pastor, naniniwala ako na nasa akin ang Espiritu Santo. Salamat sa Diyos if you have the Holy Ghost. Pero hayaan yung itanong ko ang isang malalim na tanong. Gaano kalalim ang iyong fellowship sa Kanya? Gaano kalalim, kapatid? May panahon pa ba na tahimik kang naghihintay sa Kanyang presensya? May panahon pa ba na binubuksan mo ang iyong Biblia
Hindi lang upang matapos ang iyong devotional, kundi upang marinig ang kanyang tinig. May panahon pa ba na lumuluhod ka sa pananalangin? Hindi lamang para magbigay ng listahan ng iyong mga pangangailangan, kundi bagkat ikaw ay sabik na makipag-usap sa iyong Ama. You just want to have fellowship. You just want to say, Lord, how wonderful are you? How faithful you are to me. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi naghahanap lamang ng taong dinadalaw niya. Hinahanap niya ang mga taong nakikipaglakad sa Kanya. Katulad ni Enoch, na lumakad kasama ng Diyos. Katulad ni Moses, na nakipag-usap sa Diyos na parang kaibigan. Katulad ni David, na nagsasabing, Thy face, Lord, will I seek. Katulad ni Pablo, na nagsasabing, that I may know you. Matagal na siyang Kristiyano. Napakarami ng kapahayagan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. But the more he knows Him, the more he want to know Him. Katulad ng mga alagad, kahit napuspos na sila ng Espiritu Santo sa Acts 2, nang muli silang nagtipon sa pananalangin sa Acts 4, ay muli silang napuspos ng Espiritu Santo. Bakit ko ito sinasabi sa inyo, mga kapatid? Because even now, even this morning, you could have the refilling of the Holy Ghost. Hindi mo mauubos ang Diyos. You could always have the refilling, Lord, I want a fresh anointing. I want more of you, Lord. Fill this vessel more and more. Mga kapatid, meron pang higit na nais ibigay ang Diyos. Hindi dahil kulang siya sa atin, kundi dahil walang hanggan ang kanyang kapuspusan. Sinasabi ko sa inyo, mahigit pang kapayapaan, mahigit pang kagalakan sa presensya ng Panginoon, mahigit pang pag-ibig, mahigit pang karunungan, mahigit pang kapangyarihan, mahigit pang lalim ng fellowship, at mahigit pang manifestation ng kanyang presensya na nais ipakita ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayong araw, mga kapatid, huwag lamang nating ipanalangin, Lord, bless me. Ipanalangin natin, Lord, draw me behind the inner veil. Turuan mo ako, Panginoon, to commune with you, not just on Sunday, but every single day. Teach me to recognize your voice. Fill me afresh with your Holy Spirit, Lord. This morning, I need another touch from you. And transform me, Lord, as I behold your glory.
Let your joy be seen in my sorrow. Let your peace be seen in my storms. Let your love be seen in my home. Let your patience be seen in my trials. Let my life become a manifestation of your presence. Hallelujah. At Panginoon, hindi lamang ito ang panalangin namin para sa aming mga sarili. Ito ang panalangin namin, Lord, para sa aming iglesia. Lord, let it be. Lord, let there be a greater manifestation of your presence in Mount Zion Tabernacle. Lord, maging masagana yung presensya, Panginoon, sa iglesyang ito. Amen. Sa aming worship, ikaw ang maranasan. Sa aming preaching, ikaw ang marinig. Sa aming prayer meetings, ikaw ang kumilos. Sa aming music ministry, ikaw ang maitaas. Sa aming mga kabataan, ikaw ang makita. Sa aming mga pamilya, ikaw ang maghari. At kapag, Lord, may bago pumapasok sa church, huwag nawa silang unang ma-impress sa gusali o ma-impress sa ganda ng awitan o sa mga tao. Hayaan mong maranasan nila ang iyong presensya sa dakong ito. Nakatulad ng sinabi ni Jacob, surely the presence of the Lord is in this place. Oh, hallelujah. Oh, Panginoong Diyos, kapag kami lumabas sa lugar na ito, huwag mo lamang hayaan na dalhin lamang namin ang sermon na aming napakinggan. Hayaan mong dalhin namin ang iyong presensya upang saan man kami makarating ay makikita si Kristo sa aming mga buhay. Mga kapatid, ito ang maging panalangin nating lahat. Lord, don't just dwell in me, reign in me. Don't just walk with me, transform me. Don't just fill me, Lord. Keep filling me. At hayahan mo ang iyong presensya ay maihayag sa aking buhay. Until the world would see Jesus. Enter that secret place, my brother. Go beyond that inner veil. Makinig tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magpakapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Oh, there's nothing like your presence, Lord. Walang katumbas ang iyong presensya, Panginoon. Walang maihahambing sa iyong presensya, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Halakalayalaya siya, hakakalayalaya siya, hakakalayala. Oh, halakalayalaya siya, hakakalayalaya siya, hakakalayala. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Oh,
love to be in your presence, Lord. Oh, we need another touch from you, Lord. We want more of you, Lord Jesus. More of your presence, Lord. Ikaw ang aming kailangan, Panginoon kong Diyos. Oh, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Oh, we long for more of you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be the wonderful name of the Lord. Enjoy the presence of God. Enjoy the presence of the Lord. The Lord longs for this. Itong hinahanap ng Diyos. Makinig sa atin. Makipag-fellowship sa atin. Damin niyo ang presensya ng Panginoon. Tulad ni Jacob, huwag niyo siyang pawawalan. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Magpakapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Magpakapuspos tayo ng presensya ng Diyos. Oh, hallelujah. Oh, be filled with the Spirit of God. In and out of situation.